Jeg finns for jeg sig mig når hjerte igen så har vi for nej kom jeg så fusi Hỏi kèm nhé so sẽ phó nhạc hiền sĩ Rồi kìa phó đi so nhé so thiệt đi So nhé tao soi phó đi Nhé kèm nhé so viết phút sĩ Kèm nào soi phó thiệt so kèm也是在过耶稣，我也是foi的面对杀父，所以在高天我们来生活，天地的海风，有生活。Yang dosa fosi sabieni aiken Sovieta saiviete Sovietia sovietien sen Ja foto Jesu Saki Amang Diyos, nandito kami, humihingi sa'yo ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan. Ama ko, Ama namin, itinataas namin ngayon ang aming kahilingan. Ang bawat isa sa amin ay maidudulog sa iyo. Ang mga problema namin, ang mga kalakasan namin, Ama, namin. Ang aming pangangailangan sa araw-araw, ang aming mga pamilya, ang aming mga problema, ang aming mga minimithi, naway inyo po kaming tutunin. Ama namin, itinataas namin ang bansang Pilipinas. Ang gulo ng aming gobyerno, magulo, naway ipagkaloob niyo ang samahan, ang kapayapaan, ang nangungulo at mangungulo sa lugar ng Pilipinas. Naway inyong pagkalooban ng karunungan mula sa iyo upang magampanan ang pagmamahala sa buong bansa. Amen. 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 感谢学学实生，在见面结佛见主。也谢岁所别的面，有光。
是少妇渺渺色秋fjell you said not to forget she saw fjell solen och en så yes for me the Sophia di och en amor amor Yes, Ama, salamat po. Maraming salamat po sa lahat. Magandang gabi. Naway bawat isa sa atin ay tutugunin ang pangangailangan at bigyan ng tamang desisyon at katagumpayan. Amen. Praise the Lord. Ang ating gagawin ngayon, ang ating mensahe ay siya pong depende sa ating mga puso. Inuutos sa atin na tayo'y magmahalan. Inuutos sa atin na bawat isa ay pahahalagahan. Praise the Lord! Kung ano man po ang ating mga pasanin sa mga oras na ito, yan ho ay pagagaanin ng ating Amang Diyos. Amen. Praise the Lord. Bigyan tayo ng magandang solusyon, pamamaraan kung paano natin makakamtan. Ipagkaloob ang kanyang karunungan bawat isa sa atin upang maramdaman natin ang tunay na pag-ibig. Praise the Lord. So sinasabi po dito sa aklat ng Mateo sa kabanata 22 versikulo 34 hanggang 40 sinasabi, narinig ng mga Parisiyo na napatahimik ni Jesus ang mga Sadduceo at sumang-ayon sila sa kanya. Kaya sinubukan siya ng isa sa kanila na isang guro ng batas sa tanong na ito. Guro, ano ang pinakamahalagang utos ng batas? Ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, sumagot siya, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip. So, wala nang ibang mamahalin kundi ang Diyos lamang. Bakit po sinasamba at minamahal pa rin po ang mga imahin? Wala na ho tayong ibang mamahalin kundi ang Diyos lamang. Lahat ay sa Kanya lamang. Ang mga santo ay kagaya din yan sa atin. Tayo ay kagaya din sa kanila noon sila ay naging tao rin. Ginagawa lamang nila, sinusunod lamang nila ang utos ng Diyos, ang gawa ng Diyos, ang kalugod-lugod ng Diyos. Kaya po sila naging santo. So ngayon po, kung yan ay gusto nyo rin pong maging santo, kailangan sundin nyo rin ang ginawa nila before upang tayo ay maging santo rin. So wala tayong ibang sasambahin kundi ang Diyos lamang. Wala tayong ibang mamahalin. Unang-una ang ating minamahal ay ang Diyos lamang. Wala ng Diyos-Diyosa. Ibig sabihin doon, bawal sa atin ang dalawa ang sinasamba. Dapat
pinakamataas sa lahat ang Diyos, hindi ang pera. Kasi po, kung ang pera ang nasa itaas bago ang Diyos, yan po ay si Satanas ang naggagala. Kasi ang bawat isa, kung ang pera ang itinataas, walang magandang patutunguhan. Lahat ay mapapahama. Kasi bawat isa kung bungga na may pera, ang bawat isa ay may pera, hindi na ho maalala ang Diyos. Kasi sinasabi, ako ay pinagpala. Kahit kung ikaw ay pinagpala at hindi ka naghihirap, kailangan pa rin ang Diyos ang nasa ibabaw. Pangalawa lamang, yung sumusuporta sa pangailangan mo upang ang iyong katawan ay mabubuhay. Number 1 pa rin ang para sa iyong kaluluwa. Number 1 pa rin ang banal na espiritu sa buhay mo. Kasi ang laman na yan nakikita natin, nandito sa atin ang laman. Pag ito'y nawawala na sa atin, ang espiritu lamang ang maiiwan at yun ang haharap sa mundo at sa kabilang buhay. Amen? Amen. Praise the Lord. So sinasabi nga po na mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa at ng buo mong pag-iisip. Ito ang una at pinakamalagang utos. Ngunit may ikalawa na tulad nito, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So kung ang iyong kapwa ay nagkakasala, kung ang iyong kapwa ay gumagawa ng hindi mo gusto, patuloy mo ba siyang iyong iiwasan? Patuloy mo ba siya na iyong pababayaan? Patuloy mo ba siya na iyong huhusgahan? Dapat ay iyong patatawarin. Dapat ay iyong puntahan. Dapat ay iyong samahan. Dapat ay iyong kausapin at pagsabihan na kailangan tayo ay magkaisa sa magandang hangarin. Hindi magkaisa sa masamang hangarin. Praise the Lord. So, sa dalawang utos na ito, nabubuod ang buong batas at mga propeta. Praise the Lord. So, yun po, kailangan po tayo ay magmahal. Kagaya ng pagmamahal ng ating Diyos. Mahirap sa atin pero mabilis gawin. Kung ang una ang Diyos sa puso mo, lahat ay mabilis lamang. Hindi po mahirap. Maraming nagsasabi, ayoko pong sumunod sa yapak ng mga Kristiyano dahil malapit ang mga tukso. It's very wrong. It's very false. Bakit po? Once you are doing the righteousness, you have your more strong faith to fight with the bad spirit. Amen. Amen? Praise the Lord. So sinasabi nga dito sa John 1, okay, para maintindihan nating lahat at malalaman talaga kung ano talaga ang Diyos. Noon ba ang Diyos ay nandito na sa mundo before pa ang mga tao o wala? Yun ang ating sasabihin ngayon. Ito ang ating talakayan. Konti lamang yan. Naging tao ang salita. John 1 up to, we just say 13 like that. Okay, sa simulay naroon na nga ang wikang salita. Salita. At naroroong kaharap ng Diyos ang salita. So it means, ang Diyos at ang salita ay hindi magkaisa, kundi magkaharap lamang. Magkaharap. Sinasabi doon,
Diyos at Diyos ang salita. So, Diyos ang salita. So, ibig sabihin noong panahon ay hindi nagkatawang tao ang Diyos. Nagpapakilala siya sa pamagitan ng salita. So, ang Diyos ay siya ang gumagawa ng buong mundo. Kaya bago pa man ang lahat, siya ay nandito na. Di po ba? Nandito na. Pero hindi kilala kahit sino. So, anong ginawa niya? So, ganito. Naroroon na nga siyang kaharap ng Diyos sa simula. Sa pamagitan niya, nayari tanang mga bagay. Okay. At hiwalay sa kanya'y walang anumang nayari. Ang niyari ay sa kanya nagkabuhay. At ang buhay ang liwanag para sa mga tao. Ang niyari ay sa kanya nagkabuhay. So, ibig sabihin, ang mga ginawa, lahat ng mga ginawa dito sa mundo ay sa kanya lahat. Walang ibang nag-aari kundi ang Diyos lamang. Kasi siya lahat ang may dala. Okay? So, nagniningning sa karimlan ang liwanag at di ito nasugpo ng karimlan. So kahit kailan ang liwanag ay hindi talaga nagdidilim. Karimlan, dilim. Okay? May taong sugo ang Diyos. Juan ang kanyang pangalan. So sino po ba talaga ang kumbaga siya yung pinaka-holy na apostol. Di ba? 4 yun. Nandito sa Biblia nakalagay yung si Apostol Juan, Matthew, Marcos, tsaka si Lucas. Pero si Juan ang tinawag ng Diyos upang ipaliwanag o isiwalat sa mundo ang liwanag. Siya yung ino-authorize upang mangaral at ipakilala ang totoong liwanag. Okay. At may taong sugo ang Diyos, Juan ang kanyang pangalan. Dumating siya para sa pagpapatunay, para magpatunay tungkol sa liwanag. So, siya yung magpapaliwanag dito sa mundo dahil si Juan ay tao para maniwala ang mga tao na tungkol doon sa liwanag. So before, ang liwanag, bago pa man ang lahat, ay nandito na sa mundo, pero walang naniniwala dahil hindi na kikita. Okay. Upang makapanalig ang lahat sa pamagitan niya. Okay. Hindi siya mismo ang liwanag. So si Juan hindi mismo ang liwanag. Siya lamang ang inutusan ng Diyos upang ipaliwanag ang liwanag. Okay? Upang ipaliwanag ang liwanag. So, hindi siya mismo ang liwanag, kundi para magpatunay tungkol sa liwanag. Pagkat paparating noon sa mundo ang liwanag na totoo na siyang nagliliwanag sa bawat tao. See? Ganun. Nasa mundo na nga siya, ang mundong nangyari sa pamagitan niya. So, nandito na nga siya sa mundo na ginawa niya. Nandito na ang mundo nangyari sa pamagitan at di naman siya kinikilala ng mundo. Kasi ang tao naniniwala sa nakikita, hindi yung nakikita. Karamihan. Kasi sinasabi, to see is to believe. Yan ang kasabihan. To see is to believe. Pag hindi namin napakita na ikaw ay mamatay dyan, hindi namin nakikita na ikaw ay gumagawa ng ganyan, hindi kami maniniwala sa iyo. So yan ang mahirap sa atin. Kaya, yun po, sinasabi dito, ngunit
sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa pananalig sa Kanyang pangalan, binigyang kakayahan nga niya sila na maging mga anak ng Diyos. See? Kahit sa pangalan lamang at ikaw ay naniniwala, ay bibigyan ka ng kapangyarihan na magiging anak ng Diyos. See? If you believe, even though you cannot see, you are so blessed. Amen? Dahil ang pananampalataya ay pagkapit sa mga hindi nakikita, sa mga hindi pa na nangyayari. Bakit? Ikaw ba ay nagdadasal kung yan ay iyong nakamtam na? Hindi. Nagdadasal ka, humihingi ka, naniniwala ka dahil doon sa mga darating na gusto mong kamtamin na pagpapala. Di po ba? So all you have to do is just believe even though you didn't see. Yun ang importante. Ikaw, may negosyo. Meron kang ini-aim na worth na makamtan mo sa araw na to. At talagang naniniwala kang makamtan mo yan sa araw na ito. So i-boost mo lahat ang pagdadasal mo, ang faith mo sa ating Amang Diyos upang makuha mo yan. Hindi sabihin na gusto mo yung kamtamin, patay ka naman, di ka naman kumikilos, ibibigay ko ba yan sa'yo? Hindi po. Hindi po. So pagayaran din yan sa gusto mong kamtamin, kailangan aksyonan mo. So simple, pag ikay gustong maglingkod sa Diyos, kailangan ayusin mo ang puso mo. Kailangan paglingkuran niyo siya ng buong buo. Huwag kang maglingkod sa iba, huwag mo sabayan ng iba dahil magsiselos yan. Tandaan, ang Diyos ay seloso. Pero sobrang bait. Handang magpatawad kahit ano pa ang iyong kasalanan. So tayo na tayo'y linalang lamang niya. Wala tayong karapatan na kimkimin natin ang galit. Kimkimin natin ang kanyang kasalanan na ginawa sa atin. Kailangan alisin mo yan dahil hindi yan iyo. Kailangan ikaw ay magpapatawad. Kailangan na iyo i-give up ang lahat dahil ikaw ay linalang lamang dito sa mundo. Linalang ka lamang ng ating Amang Diyos. So that's it. So ipinanganak na sila hindi mula sa dugo, hindi mula sa kagustuhan ng laman, ni sa kagustuhan ng lalaki, kundi mula sa Diyos. At naging laman ang wikang salita at itinayo ang kanyang tunda sa atin. At nakita natin ang kanyang luwalhating mula sa Ama na bagay sa bugtong na anak. Lipos na kagandahang loob at katotohanan. Nagpapatunay sa kanya si Juan at isinisigaw, siya ang sinabi kong nauna sa akin ang dumating na kasunod ko. Pagkat bago ako'y siya na. So, ang liwanag bago pa si Juan ay nandito. Okay. Mula sa kanyang kapuspusan nga, tumanggap tayong lahat. Oo, abot-abot na kagandahang loob. Sa pamagitan ni Moises, ibinigay ang batas. Ano ang batas ni Moises? Ano-ano ang mga batas ni Moises po? Hindi nga po, number 1. Thou shalt not kill. Thou shalt not covet. 10 utos. 10 utos. Sinasabi ha, 10 utos ng Diyos. Sinasabi dito utos, batas ni Moises So, tinutukoy ba na si Moises ay Diyos? Inutusan. Si Moises po ang nagbigay ng 10 Commandments. Ano nga po yun? Ha? Thou shalt not Okay. Simula dito. Record mo yan da. Ano po yung 10 Commandments? Isa lang po. Yung 10 utos ng Diyos, ano po yun? Bawal ang alin po? Ha? Ano po yun? love your neighbor. Hindi, number 1 lang. Walang teaching. Bawat isa may katumbas yan. Gusto mo ko, Digo? Sige, Nay. Ano po yun? Sorry. 10
Sampung utos ng Diyos, sampung utos ni Moises, 10 commandments, bawal ang Mga lunya. Okay, number 1. Number 1, di ko alam. Kahit ano. Remember the Sabbath day to keep it holy. Tagalog. Hindi ko alam. Hindi ko matagalog. O sige, bawal pumatay. O, yun na lang. Bawal pumatay. Lawat kung maliwa. Walang alam. Love your neighbor. Mahalin mo ang iyong kapwa. At mahalin mo ang iyong kaaway. Kahalin mo kaaway. Mahalin ang kapwa. Mahalin mo ang Diyos na buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Yon ang unang utos at batas ng Diyos. Yan ang sayo. Ang tinatanong ko, ang batas ni Moises. Okay. Huwag mangaliwa o huwag mangalunya. Huwag no commit adultery. Don't steal. Huwag magnakaw. Is it okay? Ano pa po? Pumatay. Huwag pumatay. Ano pa po? above all things. Love God above all things. Yun ay batas ng Diyos. Huwag magsinungaling. Mali ng kapwa gaya ng higit. Mali ang kapwa gaya ng sinuman, yan ay batas ng Diyos. Mahalin mo ang magulang mo. Mali ang mga magulang mo. Okay? Yun ang mga batas ni Moses na sinasabi sa 10 Commandments. Sabi, the 10 Commandments of God, hindi po. Yan ay batas ni Moses yung 10 yun. Okay. Maliwanag po. Okay. Sa pamagitan ni Moises, ibinigay ang batas. Okay? Sa pamagitan naman ni Jesucristo, dumating ang kagandang loob at katotohanan. So si Jesus Christ naman po ang nagbibigay ng kagandang loob at katotohanan. Okay? Kagandang loob. Ano ba sa English ang kagandang loob? Good heart. Gandang loob. Ano po ba yung katotohanan? Katotohanan is Truth. The truth. 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 Righteousness. So, ang Panginoong sa Kristo ang siyang the real one. Siya sa pamagitan niya ibinigay ang katotohanan. Siya ang katotohanan. Ang totoong nagpapaliwanag tungkol sa Diyos. At ang 10 kautusan, ang batas ay si Moises naman ang nagpapaliwanag o nagsisiwalat o siya yung gobyerno para ipatupad ang batas na yan. At ang Panginoong Jesucristo naman ay siya yung gobyerno para naman ipatupad ang batas ng love your God, love your enemy, love yourself, love your neighbor. Okay? The real one. Ang katotohanan, ang tunay na pag-ibig na mula sa Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang nagsisiwalat o siyang ang gumagampanan upang ipaalam sa buong mundo na tayo'y mahal ng Diyos. Dahil lahat ng nandito sa mundo ay sa ating Amang Diyos. Kahit ni katiting wala si Satanas. Kaya wag na wag kayong magpapagamit kay Satanas dahil hindi kayo pag-aari niya. Lahat tayo ay pag-aari ng Diyos. If you believe that all over in the world is for Lord God, you are so blessed. Amen? Praise the Lord. Okay po.
Pray tayo ulit and then go. Sabi, rekom nila, rifi, para kunda sa lisan, yung konta, refund sa lisan, yung konta sa lisan, sa chito sa, si bang sa lisan kami ito sa, si hosin na lapi, para kunda lisan sa, sa kami, yung kami ito sa, ipa sandal, refund yung sonde gam, sa. Lord God, we ask the peace and unity in the land of Hong Kong. Shower your power in this world. Shower your power in this country. Hong Kong must have the unity, love and unity and peace. Yes, semikong yachu. Sila fayuram. Risam di komdan, tosum de la bundisum. Kihopian sansum talaga. Yo. Salamat po.